magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman tayo sa sasakyan. Baka sabihin nyo na naman mag-grocery na naman yan. Opo, tama po kayo. Mag-grocery na naman ako at kailangan ng mag-replenish na mga bagay sa bahay. Ayan, and alam nyo na, bilang nanay ka, kailangan magaling kang mag-multitask. So, ayan, go. Magbablog ako ulit habang nag-grocery. Anyway, this random vlog naman ay hindi naman to tungkol sa kung anong ganap sa akin. But, gusto ko lang, or naisip ko lang na magbigay ng aking message sa mga kapwa ko cancer warrior. Okay, kasi naisip ko kung medyo ang daming realizations na naganap nung alam mo yon, simula nung na-diagnose, during treatment, and right now that we're trying to recover. Okay, and total marami-rami naman din talaga ang nakasubaybay na sa channel ko, particularly yung mga lumalaban sa breast cancer. Pagpasensya nyo na, yung haring araw ay medyo kumukontra sa ating liwanag. Okay, ano ba ang gusto kong sabihin sa mga kapwa ko cancer warrior? Unang-una, your life should not be the same. Kung ano yung buhay nyo, kung ano yung lifestyle nyo, kung ano yung mga ginagawa nyo before cancer, that should not be the same during cancer or even after cancer. Kasi unang-una, yun na nga yung nagdulot sa inyo ng cancer, diba? Yung mga ginawa nyo, yung mga kinain nyo, yung mga hindi nyo ginawa, diba? Yan yung mga bagay na nagdulot ng cancer. Ako particularly parang hindi na ako talaga naniniwala. Well, I could be wrong kasi hindi naman ako expert. I'm just a cancer warrior. But the more I study about it, the more I learn about it, nare-realize ko nga na, di ba, yung kagaya ng dati ko sinabi, na it's not about namamanang sakit. It's about namamanang lifestyle. Based from my own experience, wala namang may cancer sa immediate family ko. Sa mother side ko, sa father side ko, lolo ko, lola ko, dun sa line namin wala. Ako yung unang-una. Kasi siguro talaga, nag-abuso naman talaga ako sa katawan ko noon. Aminado naman ako diba? Na-discuss ko na yan sa mga previous video ko na bakit ba ako nagkasakit, diba? Unang-una sa pagkain. Ang hilig ko sa mga processed food before, diba? Ang hilig ko sa mga matataas sa sugar. Sabi ko, hindi ako sweet tooth. Oo, hindi nga ako sweet tooth. Pero, o-order ako ng mga pagkain na hindi ganun katamis, pero nakatago yung sugar doon. Diba? Lakas ko sa kanin. So, bad, talaga, choice of food. And then, kulang sa pahinga. Dehydrated. Walang exercise, walang paaraw, diba? So yung mga ginagamit kong mga products sa aking katawan, yun, nag-accumulate talaga lahat. So when I was undergoing treatment na, syempre, dun ko na-realize na, oops, hindi na pwedeng ganito dapat ang pagkain ko, hindi pwedeng ganito dapat ang mga ginagamit ko, hindi pwedeng ganito dapat ang pahinga ko, hindi pwedeng hindi ako kumikilos. Yon, yung mga bagay na yon. So, lahat yon, unti-unti hindi ko sinabing in one go magbabago lahat yan, no. Unti-unti, inumpisahan ko sa pag-iwas, tapos in-incorporate ko yung mga bagay na dapat kong gawin, yung mga hindi ko nang nagawa. So, and then eventually, nagfo-form na siya as lifestyle for me whenever I try to
eat something na medyo, oops, may sugar or ano, I feel guilty na. Hindi na yung parang dati walang kapararakan na pagkain, sige kain. So, tikim-tikim, walang masama. Kasi sabi naman ng doktor ko, hindi mo din dapat na i-deprive yung sarili mo. Pero, you should know na whatever it is na kinakain mo, di ba, may epekto yan sa katawan mo. Di ba nga sabi, you are what you eat. Yun ang gusto kong sabihin when I say your life should not be the same. Especially after cancer. Sipin mo ha, pinagdaanan mo na lahat na pinagdaanan mo. Cancer treatment, tiniis mo na yung mga gusto mong tiisin. Di ba? Pinag-aralan mo na. Tapos, babalik ka sa dati mong lifestyle. Di, talaga naman, yun din siguro ang reason kung bakit merong mga cancer patients na bumabalik yung cancer, 'di ba? Nagfo-form ulit ng tumor, 'di ba? Nagme-metastasize sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Number 2 is know your purpose. So ito na nga, nangyari ang cancer. What do you do? 'Di ba? Alamin mo na lang kung ano ang purpose nito. Sabi nga as cliche as it may sound, ang sabi everything happens for a reason. So, yung reason na yon, alamin mo na lang. Know your purpose. Diba? Ako, I found my purpose. And hindi ko siya iniisip na bakit kailangan ako yung mag-sacrifice para itong purpose na to mangyari o matupad. Hindi, 'di ba? Hindi yon form of sacrifice na ikaw yung alay. Hindi. Kasi in a way na personally makakatulong din ito sa iyo, not just for other people. Hindi naman porke sinabing know your purpose para sa ibang tao agad. Of course, para sa sarili mo pa rin unang-una, and secondary sa ibang tao. Diba? May purpose ka sa ibang tao. Especially sa pamilya mo. If there's important person na matutulungan ng journey mo, yun din yung mga kapamilya mo, yung mga malalapit sa'yo. Ako, ito inisip ko, yung mga anak ko, syempre, di ba? Ayoko ituro sa kanila yung lifestyle na nakagawian ko para lang sila magkaroon ng sakit in the future. So, sa kanila, more on iwas sa sakit. Third, na gusto ko sabihin sa inyo is kung ano man yung mga bagay na gagawin nyo, may plano kayong gawin ito, lagi nyong iisipin o lagi nyong tatanungin sa sarili nyo, ito ba ay makakatulong sa paggaling ko? Ito ba ay makakatulong sa pag-recover ko? Ito ba ay makakatulong para unti-unti lumakas ako? Fourth, or last na to, siguro na message ko para sa mga kapwa ko cancer warrior is, do not worry. Mahirap yung words na yon na do not worry. Pero kasi, hindi ka gagaling kung mag-worry ka. Leave everything to God. Mag-pray ka, nabigyan ka ng tamang wisdom, tamang lakas, at huwag kang mag-worry. Kasi, hindi makakatulong talaga yon. Lalo ka lang magkakasakit. Lalo kang lulubog, lalo kang madadown. Okay? So, I guess that's about it. I hope na nakatulong itong video na to. And I hope na do sa mga nanonood sa akin na may pinagdadaanan na lumalaban sa cancer, I hope na nakapagbigay ito ng tulong sa inyo and liwanag. If you like this video, please give this a thumbs up. At kung hindi ka pa subscriber ng channel na to, please subscribe now and hit that notification bell para manonotify ka whenever I upload new videos. And until my next one,